Hindi pa rin makapaniwala si Vargo, dahil ang mana barrier na ginawa niya ay ibang klase kumpara sa ordinaryong mana barrier na ginagawa lang ng kung sinong martial artist, at gawa ito sa napakadaming patong-patong na spells. Pero sa isang hampas lang ng bida ay nasira niya ito ng walang kahirap-hirap. Lumapit na sa kanila ang Dean at sinabing ang nanalo sa laban ay si Vincent Adenka. Sinabi ng bida sa kanya na hindi niya pinigilan ng mas maaga ang laban at sumagot naman ito na dahil ito sa sinabi ni Malone na walang aawat. Tinawag ni Wilson ang bida at nagmamadaling dumating kasama ang priest na kanyang pinatawag. Nagtaka ang 5th class priest na si Chevin at tinanong kung sino ang may dala ng 2nd class priest na token. Sumagot sa kanya ang bida at napansin din ng priest na nasa lapag si Malone. Nagtanong pa ng kung ano-ano ang priest at sinabi ng bida na ayon sa narinig niya, kailangan tratuhin siya kung paano tratuhin ang orihinal na may-ari ng token na iyon. Napaisip naman si Chevin at sinabing tama ang sinabi ng bida at ang isang 5th class na priest na kagaya niya ay hindi dapat tanong ng tanong. Kumalma na ito at tinanong niya ng maayos kung gusto ba ni Vincent na pagalingin niya ang kanyang sugat at oo naman ang sinagot nito. Makikitang gumaling na ang kanang kamay ng ating bida at masama pa rin ang tingin sa kanya ng kanyang kapatid. Sumigaw naman ito bigla at sinabing planado ang lahat ng nangyari at ang kamay naman niya ang pagalingin ni Vincent. Nakakalokong ngumiti ang bida at sinabi kay Malone na dapat ba talaga niyang pagalingin ang kamay nito dahil pinusta niya ang kanyang kamay sa isang official spar. Makikitang napakasaya ni Julian sa likod at dinagdag pa ni Vincent na hindi ba ikakasira ng kanyang dangal iyon. Lalong nagalit dito si Malone dahil inisip niya na pinapapili siya ng kanyang kapatid kung ang kamay ba niya o ang kanyang dangal. Dumating naman ang ibang mga rank 9 na nanunood kanina at namangha dahil nakita nila na si Vincent ang nanalo. Sinabi na ni Malone na pagalingin na lang ang kanyang kamay at umasta si Julian na hindi ito narinig at sabi ito ng malakas. Sumigaw siya at sinabing wag umasta ang bida na hindi narinig ang kanyang sinabi at inulit na wala siyang karangalan at mas gusto niyang pagalingin ang kanyang kamay. Natuwa naman si Julian sa narinig niya at sinabi na ni Vincent sa priest na pagalingin ang kamay ng kanyang kapatid. Habang inaalis ni Vargo ang mga malalaking bato na nagkalat ay makikita na pinapagaling na ang kamay ni Malone. Nabalik na ito sa dati at minungkahi ng priest na wag niya muna ito igalaw masyado dahil hindi pa iyon masyadong magaling. Napanganga sa paghanga kay Vincent si Sizen at sinabi naman ni Selbira na may itsura ang ating bida pag malapitan. Sumigaw si Sizen at tinanong si Vincent kung sa tingin ba niya ay pwede din siya maging kagaya ng bida. Sinabi nito na kung malalampasan niya ang takot sa kanyang puso, ay maaabot niya ang kanyang potensyal at naluha naman si Sizen sa narinig niya. Naiinis naman si Malone dahil mataas na daw ang tingin ng bida sa kanyang sarili kasi nanalo siya at sumisiksik na sa kanya sila Sizen. Kumuha ito ng bato at sinabing hindi pa huli ang lahat at pwede pa niyang bawian si Vincent pero inapakan ng Dean ang kanyang kamay at sinabing kaya nito pinapabayaan si Malone sa mga kalokohan niya ay dahil hindi pa magaling ang kamay niya at kailangan niya iyon para makahawak siya ng espada at makalaban sa isang ganap sa susunod na mga buwan. Pinagbantaan pa niya si Malone at sinabing meron na nga siyang boss na hindi ginagawa ang trabaho niya kaya wag na niya ito dagdagan. Yumuko naman si Malone at sinabing naiintindihan niya ito. Makalipas ang 1 linggo sa opisina ng Dean, nakiramay si Vincent kay Vargo sa pagkapanaw ng kanyang kapatid. Nagtaka naman ang Dean dahil late na siya ng 4 na buwan at sinabing hindi siya komportable. Medyo awkward ang relasyon nila dahil pagkatapos noon ay babalik na ang bida sa pagiging direct descendant at si Vargo naman ay babalik na sa pagiging isang Dean na dating mersenaryo. Naalala pa ng Dean na kilala agad siya ng bida nung una pa lang sila magkita at sinabing inimbestigahan ni Vincent sila ng kapatid niya at tinanong kung ano ang kanyang layunin. Nagpaliwanag si Vincent na nag-invest siya kay Varnelli Pagoda at sinabi ni Vargo na kaya ba niya ginawa iyon dahil gusto ng bidang bayaran niya ang in-invest nito sa kanyang kapatid. Sinabi ni Vincent na iyon ang plano niya sa una pero nung narinig niya ang storya nito ay nag-iba ang kanyang isip. Ang walang talentong bata na hindi binigyan pansin ng kanyang pamilya.
Naisip ng bida na pare-pareha sila ng sitwasyon ni Julian at gusto lang niya kausapin ito. Alam din ang sitwasyon ng ni Vincent at sinabing hindi maririnig ng bida ang gusto niyang marinig galing sa kanya. Lumayas ang din sa kanyang pamilya at sa Magic Tower at namuhay bilang isang mersenaryo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagiging mersenaryo, ay nagtrabaho siya para sa mga Adenka. Hindi katulad ng ating bida, wala na siyang natitirang amor sa kapatid niya o sa kanyang pamilya. Pinutol naman ni Vincent ang sinasabi niya at tinanong kung bakit hindi pa rin niya tinataksil ang pangalang pagoda at napatingin ito sa bida at nag-isip. Lumipat ang storya sa Residence Hall 5 at makikitang pumasok doon si Malone at hindi siya pinansin ng mga kadet at humiga na lang sa kanyang kama. Habang iniisip na papatayin niya ang kanyang kapatid ay biglang may nagsalita at nagpakita kay Malone ang spirit at tinanong kung gusto ba niya ang tulong nito. Bumalik na ulit sa opisina ng Dean at makikita na hindi nagugustuhan ni Vargo ang mga sinasabi ni Vincent at pinatahimik na niya ito. Galit na sinabi ni Vargo na isa lamang siyang bata na walang stars, kaya bakit niya kinakausap ang Dean niya na parang kilala niya ito. Sinabi din niya na hindi alam ni Vincent ang mga pinagdaanan ni Vargo o kaya ang naramdaman niya nang umalis siya sa Magic Tower. Dinagdag pa niya na kung magkaroon man ng giyera, ang Samyon at Adenka family ay unahin niyang durugin ang Magic Tower na sumira ng buhay niya. Nagulat naman siya nang sinabi ng bida na naiintindihan niya ito. Ganon din ang bida dati pero ang gusto niya bandang huli ay hindi paghihiganti, kundi pagtanggap at pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa Dean na ang rason kaya hindi pa din niya iniiwan ang pangalang pagoda ay dahil meron pa rin siyang inaasahan sa kanyang pamilya. Napasandal si Vargo sa narinig niya at inalala na ang kanyang kapatid ay matalino at talentado. Tiniis niya lahat ng pang-insulto ng iba dahil sa purong perspeto at paghanga niya sa kanyang kapatid. Pero, kasabay ng kanyang pagsikat ay ang nagdulot ng lungkot kay Vargo dahil lagi silang ipinagkukumpara. Hindi na niya natiis ang pressure at ang pang-aabuso ng kanyang pamilya, kaya siya lumayas. Akala ng Dean ay nabasa na niya si Vincent, pero kabaliktaran pala ang nangyari. Napangiti ito at sinabing hindi niya inaasahan na makakuha ng advice mula sa bida at sinabing tinatanggap na nito ang pakikiramay sa kanya ni Vincent. Masaya naman ang dalawa dahil sinabi din ng Dean na hindi na niya kailangang intindihin ang mga gastos sa Fortress dahil siya na ang magiging sponsor nito. Paglabas nila sa opisina ng Dean ay nakasalubong ni Vincent, sina Sizen at Selbira. Napahanga ang dalawa dahil nabalitaan nila na nakakuha si Vincent ng sponsorship sa kanilang Dean at iyon daw ang unang pagkakataong mangyari. Binati ng ating bida si Sizen at tinanong naman niya kung sino ang babae at nagpakilala ito na si Selbira, ang rank 9 secondary cadet representative at sinabing hindi sila nagkikita dahil ang mga babae ay sa second floor naninirahan. Iyon ang unang pagkakataon marinig ni Vincent na merong secondary cadet representative at sinabi naman ni Selbira na hindi nagagawa ni Malone ng maayos ang kanyang trabaho kaya nandoon siya para mag-report sa mga instructors. Naramdaman ng ating bida ang kaparehas na trait ng kanyang nanay kay Selbira nung sila ay nagkamay. Ginamit ni Selbira ang kanyang trait na discernment para tignan ang lakas at trait ni Vincent pero nakita niya na wala siyang imagery. Binawi ng bida ang kanyang kamay at sinabi kay Selbira na hindi niya gusto ang pagbati nito sa kanya gamit ang kanyang trait. Nagsorry na lang siya dito at inisip kung paano iyon nalaman ni Vincent dahil kahit daw ang mga instructors ay hindi iyon nararamdaman. Biglang tinanong ng bida kung ano ang ginagawa ng dalawang yun doon at tinanong din nila yon sa kanya at sinabing ipinagbabawal sa isang kadet ang paglibot mag-isa sa gabi. Sinabi din ni Sizen na delikado pag nawala ang isang estudyante sa gitna ng gabi kaya meron silang buddy system. Habang binibiro ni Selbira ang kasama niya ay narinig ni Vincent ang sinabi nito na pwede din nilang makasalubong ang masamang espiritu ni Daven. Hinawakan ng bida bigla si Selbira sa balikat at sinabing ikwento niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito at kitang-kita na nabigla siya dito at nag-blush. Hindi nakapagsalita ng maayos si Selbira kaya si Sizen na ang nagpaliwanag at sinabing
500 years ago ay natalo ng Hero King na Sakajin ang Archdemon na si Daven at sinabing nagkalat ang kaluluwa niya sa buong mundo. Dinagdag pa niya na ang iba nito ay nakakagawa ng kontrata at nagbibigay ng malakas na kapangyarihan sa mga martial artists. Binibigay nila iyon para magawa nila ang kanilang mga layunin gamit ang mga buhay ng kanilang binibigyan ng kontrata. Naisip bigla ng ating bida na baka totoong nabuhay ang Archdemon na si Daven at hindi lang ito basta gawa-gawa para siraan siya. Sinabi ni Selbira na merong mga ganong kaso paminsan-minsan pero hindi siya naniniwala sa mga kasabihan na iyon at napaisip lang ulit si Vincent. Nang bumalik na sa Residence Hall 5 ay makikita natin na sinasabi ng masamang espiritu kay Malone na gumawa siya ng kontrata sa kanya para matulungan niya si Malone sa lahat ng gusto niyang gawin. Hindi makapaniwala si Malone at sinabing totoo pala ang mga kwento tungkol doon. Sinabi ng masamang espiritu na hindi na iyon importante dahil ang mahalaga ngayon ay kaya niyang tulungan si Malone sa kahit anong gusto niya. Sinabi pa ng espiritu na siya ang hari sa lugar na yon kaya kailangan niyang bawiin ito at makikita na sa mata ni Malone na unti-unti na siyang naapektuhan. Makikitang nakabalik na sa kanilang kwarto sina Vincent at Saizen at napansin nila na tulog na ang lahat dahil late na. Nagpaalam si Saizen sa ating bida dahil siya ay nasa night duty ng gabing iyon at nagpasalamat naman si Vincent sa pagsama nito sa kanya pabalik. Napansin ng bida na wala si Malone sa kanyang higaan at lumipat na ang istorya kay Saizen na naglalakad sa labas ng kanilang dorm. Nagulat ito sa naramdaman niyang aura at napasigaw kung sino ang nandoon. Nabigla na lang siya nang naputol ang kanyang kamay nang hindi niya namamalayan at sinabi ng gumawa noon na sumablay siya dahil ang lalamunan ni Saizen ang kanyang inaasinta. Takot na nakita ni Saizen na si Malone ang may gawa nito sa kanya at tinanong nito kung nasaan si Vincent. Napansin ni Saizen na merong bumabalot na kakaibang aura sa katawan ni Malone at napagtanto nito na bumuo siya ng kontrata sa masamang espiritu. Nakakalokong nakangiti si Malone at sinabing ang lakas ng loob ni Saizen na itutok sa kanya ang kanyang espada. Sumagot naman si Saizen na hindi na siya natatakot kay Malone pero bigla na lang siyang sumulpot sa harapan nito at sinakal siya, sabay sabing pag tinutok mo ang iyong espada sa hari ay mamamatay ka. Nang sasaksakin na sana siya ay inatak ni Instructor Bronde si Malone at inilipat si Saizen sa ligtas na lugar. Napansin din ito na gumawa ng kontrata si Malone sa isang masamang espiritu at sinabing tinalikuran na niya ang kanyang pride bilang isang martial artist. Wala naman pek dito si Malone at sinabi lang niya sa kanyang instructor na mas masaya siyang hiwain kesa kay Saizen. Napansin ni Bronde na hindi umepekto kay Malone ang ginawa niyang atake at sinabihan si Saizen na patunogin niya ang alarm. Nakaupo lang si Vincent sa kanyang kama at iniisip kung bakit wala si Malone sa kanyang pwesto nang biglang may narinig siyang tunog. Tinanong niya sa kanyang mga kasama kung ano iyon at sinabi nila na iyon ay ang alarm at tumunog yon dahil baka may nangyaring masama sa night watch. Kita sa mukha ng bida ang pagkagulat dahil naalala nito si Saizen na kasama sa night watch sa gabing iyon. Nagsitayuan na ang lahat at makikita na pumasok si Selbira sa loob ng kanilang kwarto at nakipag-usap kay Vincent. Biglang may naamoy na dugo ang bida at agad na sinabi kay Selbira na kontakin ang Dean gamit ang kanyang kristal at sabihing may emergency na nangyayari. Hindi maganda ang mga kaganapan at baka kailanganin nila ang tulong ng isang may mas mataas na katungkulan. Kinausap ni Vincent ang lahat ng nandoon at sinabing sumunod sila lahat sa kanya palabas ng gusali. Habang tumatakbo ang lahat ay napansin nila na tumigil na ang alarm at tumigil na din ang daloy ng manang nararamdaman ng bida at inisip na baka natapos na agad ang laban. Habang papalabas ay kinausap ni Vincent si Selbira gamit ang telepathy at tinanong kung meron ba sila pwedeng gamitin na defensive seal. Hindi alam ni Selbira kung bakit ito tinatanong ng bida at sinabi niya na natapos na ang unang laban at dahil walang kumontak sa kanila ay ibig sabihin ang kalaban ang nanalo. Sinabi ni Selbira na meron siyang isang alam na isa sa 7 basic seals of Edenka, ang triangular defensive seal. Pero ipinaliwanag ng babae na kailangan merong 5-star martial artist
o higit pa sa taas ng triangle para pagitnaan ang seal. Kung hindi makamit ang kondisyon na iyon ay hindi gagana ang seal, kaya kailangan nilang mahanap si Instructor Bronde. Nakalabas na sila sa kanilang gusali at doon nakita ang duguan na instruktor. Lumabas bigla ang isang aura sa taas nila Vincent at merong lumabas dito at inatake ang bida. Tinanong niya kung sino iyon at makikitang pinakita dito si Malone at sinabing nagtipon-tipon doon ang lahat ng kumontra sa kanya. Nabigla si Vincent sa sinabi ni Selvira na kagaya ng nangyayari kay Malone ang mga sinapian ng masamang espiritu ni Daven. Hindi makapaniwala ang bida dahil alam niya na siya si Daven at imposible na kalaban niya ang kanyang sarili. Sumigaw si Malone at sinabing ipapakita niya sa lahat kung sino ang tunay na hari at biglang naglabas ng mas malakas niyang trait na coercion. Makikitang nanginginig ang lahat sa takot dahil sa trait, pero sumigaw ang ating bida na huwag silang matakot dahil lahat sila ay martial artists. Natauhan ng mga kasamahan ni Vincent sa kanyang sinabi at tumayo lahat ng maayos at humanda ng makipaglaban. Nainis si Malone dahil nakita nito na nakaalis ang lahat sa coercion dahil kay Vincent. Madaling natalo ni Malone ang 5-star martial artist na si Bronde at alam ng bida na hindi niya kakayanin mag-isa ito kaya kailangan nila ang mga taong pinatawag ni Selvira. At bago sila dumating ay kailangan ng bida na kunin ang atensyon ni Malone para sa kapakanan ng mga walang experience na rank 9 cadets. Tinanong ni Vincent kay Selvira kung kaya ba niyang gawin ang seal na binanggit nito kanina ng walang problema at sumagot siya ng oo at sinabing nakabisado niya iyon. Nabigla ang babae sa sinabi ng bida na gagawin ng lahat ng nandun ang triangular defensive seal ng sama-sama dahil kailangan nila ng isang 5-star martial artist o higit pa sa gitna ng seal. Seryoso naman si Vincent na sinabing siya na ang gigitna sa gagawin nilang seal. Pinigilan ni Selvira ang ating bida at sinabing imposible ang gusto niya dahil hindi siya 5-star martial artist at wala pa siyang imagery. Mawawalan agad siya ng malay sa oras na mabuo ang seal. Tinignan ni Vincent si Selvira at sinabing siya ngayon ang cadet representative at kailangan niyang magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat ng nandun. Sinabi ni Selvira na magaling talagang magsalita ang bida at sinabi sa lahat ng nandoon na gagawin nila ang triangular defensive seal at si Vincent ang nasa gitna. Natatawa namang sinabi ni Malone na mas gusto pa pala nilang mamatay sa sarili nila kesa sa kanya, kaya sila gagawa ng triangular defensive seal. Hindi naapektuhan ang ating bida sa sinabi ni Malone at binanggit na kung mahaharang nila ang atake nito gamit ang seal, kahit na bumuo na siya ng kontrata sa masamang espiritu ay sobrang nakakahiya iyon para kay Malone. Masyadong siyang kumpiyansa at nakangiting sinabi na pagbibigyan nito si Vincent at gumawa na sila ng seal. Sinabi ni Julian na hindi uubra ang kanilang plano at tumakbo na lang sila palayo gamit ang frostwalk. Sumagot naman si Vincent at sinabing matagal na sana silang nakalayo kung gugustuhin nila pero kung ginawa nila iyon ay wala na sana ang lahat ng iniwan nila. Sumigaw na sila at sinabing ang lahat ng mga rank 9 na cadets ay pumwesto na dahil mag-umpisa na silang gumawa ng triangular defensive seal. Sa oras na magawa ang seal ay naramdaman agad ng bida na parang sasabog ang kanyang mana pero hindi siya sumuko at tiniis ito. Natatawang tinanong ni Malone kung mawawalan na ba siya ng malay at sabay inatake ito habang nakatayo lang sa gitna. Nasalag ito ni Vincent at hindi makapaniwala si Malone na kaya niyang tiisin ang bigat ng seal sa kanyang katawan. Kahit halatang nahihirapan ay tinanong ng ating bida si Malone kung iyon lang ba ang kanyang magagawa, kaya nagalit ito at inatak ulit si Vincent ng mas malakas. Sinalag ito ng ating bida at napahanga sa lakas ng kanyang atake, at dahil sa masamang espiritu ay mas lumakas din ang lightning giant's power niya. Makikita sa likuran ng bida ang ibang mga cadet na takot dahil inakala nila na ang nakita nila ay ang archdemon na si Daven. Sumigaw si Vincent ng malakas at sinabi sa lahat na wag silang matatakot. Ang takot na pwede lang nilang maramdaman bilang isang mga martial artist ay respeto, hindi sila dapat matakot sa isang mokong na itinaksil ang kanyang karangalan. Napahanga sa kanya si Selvira at tinanong kung 14 years old lang ba talaga si Vincent dahil pinapakalma niya ang lahat ng kasama niya habang kinakaya niya ang bigat ng seal ng sabay.
Dahil doon sumigaw na rin si Selbira at sinabi sa lahat na ilalabas nila ang kanilang mga mana sa kanyang signal. Pagkabilang ng 3 ay dinirekta nila ang lahat ng mana patungo kay Malone at napatalsik nila ito at napayuko. Habang nakataas pa rin ang seal ay sinabi ni Vincent kay Malone na sumuko na lang siya dahil malapit nang dumating ang mga martial artist na tinawag nila kanina at panig sa kanila ang oras. Dinagdag pa ng bida na kung sumuko na siya agad ngayon at pagsisihan ang mga ginawa niya ay may iwasan niya ang pinakamataas na kaparusahan. Nag-iisip lang si Malone nang biglang lumabas sa kanyang gilid ang masamang espiritu at pinaalala kay Malone ang sinabi nito na gusto niyang patayin ang lahat ng nandoon ngayon. Tumayo sa pagkakayuko si Malone at sinabing iyon nga ang kanyang plano at dinagdag na kung magagawa niya yon ay handa siyang mawala. Kinabahan bigla ang ating bida dahil naramdaman nito na lumakas lalo ang mana ni Malone at naghahanda siyang umatake ng mas malakas. Inatak ni Malone si Vincent at sinalag ito ng bida gamit ang defensive seal. Sa lakas ng atake ay may mga bato na tumatalsik galing sa lapag at sa kasamaang palad ay tinamaan nito ang isang kadet na tumutulong sa paggawa ng seal. Naramdaman agad ni Vincent na humina ang seal dahil sa nangyari at saktong aatakihin na din siya ni Malone pero wala na siyang magagawa kundi subukang salagin ito. Laking gulat ng bida dahil buo pa rin ang seal at nakita niya si Sizen na tumulong para mapalakas ito ulit. Nainis naman sa nakita niya si Malone dahil ang akala niya ay kanina pa niya ito natalo kasabay ni Instructor Bronde. Inulit ni Sizen kay Malone ang sinabi niya kanina na hindi na siya natatakot sa kanya at lalong nagwala si Malone dahil dito. Sumigaw si Vincent at sinabing lakasan lang nila ang loob nila at kailangan na lang nilang maghintay ng konti para sa backup. Inisip ng bida na naabot na ng seal ang kanyang limit at hindi na rin tatagal masyado si Sizen gawa ng kanyang mga sugat. Pagtingin niya kay Malone ay hindi ito makapaniwala dahil nakita niya ang itim na sword path sa kanang kamay nito kahit wala siyang balak na umatake. Iniisip ng mabuti ni Vincent kung atake ba siya o hindi pero bandang huli ay wala na siyang magagawa dahil masisira na rin naman ang seal. Sinigaw ng bida kay Selbira na maghanda silang lahat sa magiging impact. Hindi alam ng babae kung ano ang ibig sabihin ni Vincent sa kanyang sinabi at makikitang naghahanda na ang ating bida para umatake gamit ang absolute sword slash alternate form. Natuwa naman dito si Malone dahil iyon ang gusto niyang mangyari, ang maglaban sila ng harapan. Sa isang iglap ay naatake na agad ni Vincent si Malone ng Galactic Wanderer pero makikitang hindi ito sapat at kailangan niya itong ulitin. Mayabang na tinanong ni Malone kung iyon lang ba ang lahat ng kaya ni Vincent at sinabing ihawin niya ang bida hanggang sa masunog ito habang umaatake. Nakita ng mga nanunood ang nangyari at natakot sila para sa ating bida dahil napuruhan ang kaliwang kamay niya sa natanggap na atake. Kahit na hindi niya masyadong mahawakan ng mabuti ang espada ay wala siyang magagawa kundi ang lumaban. Kaya dali-dali itong sumugod papunta kay Malone at umatak pero madali niyang nahawakan ang kamay ng bida. Natatawang tinanong ni Malone kay Vincent kung sa tingin ba niya ay matatamaan ba talaga siya ng bida gamit ang sugatan niyang kamay. Habang hawak ang kaliwang kamay ni Vincent ay bigla na lang naglabas ng malakas na skill si Malone kaya nagresulta ito ng malubhang injury sa kamay ng bida. Habang nahuhulog ang espada mula sa kanyang kaliwang kamay ay inisip ni Vincent na hindi siya magkakaroon ng ganong oportunidad sa dati niyang buhay. Sabay sinalo niya ang espada gamit ang kanan niyang kamay at bigla niyang ginamit ang bagong skill na Absolute Sword Slash, Helping Hand at naputol ang kamay ni Malone at may malakas na pagsabog. Tinanong ng ating bida kung natalo na ba niya sa wakas si Malone pero makikita natin na dahan-dahan itong tumayo at galit na sinabi kay Vincent na ang lakas ng loob niyang putulin ang kamay niya ng pangalawang beses. Napansin niya na nawala na ang aura ng masamang espiritu na bumabalot kay Malone at inisip na ang itim na sword path ang nagputol noon. Galit na sumisigaw si Malone at sinabing hindi niya mapapatawad ang bida habang umaatake. Inisip ni Vincent na hindi pa rin tapos ang laban at kailangan niyang hiwain ulit si Malone para manalo ito ng tuluyan. Sa kasamaang palad ay hindi na maigalaw ng ating bida ang kanyang katawan at makikitang malapit na tumama ang atake ni Malone sa kanya.
Saktong dumating ang mga martial artist na tinawag ni Selvira kanina at napigilan nito ang atake ni Malone na malapit ng tumama kay Vincent. Pilit na pumipigla si Malone sa pagkakatali at lumingon siya sa kanyang likuran at nakita si Vargon na naglabas ng isang malaking spell. Makikita din natin ang headmaster at ipinaliwanag kay Malone na hindi na pwedeng mapigilan ang skill nilang iyon pag naumpisahan na kaya sumuko na lang siya. Ang sealing magic na ginawa nila ay pumipigil ng lubos sa isang martial artist kasama ng kanyang imagery, ang Crystal Prison. Habang nasisil ay galit na galit pa rin si Malone kay Vincent at sinabing hindi pa sila tapos hanggang sa tuluyan na siyang makulong sa spell. Nakita ng headmaster si Vincent at sinabing siya pala ang Keddard na laging pinupuri ni Vargon. Hindi makasagot ang ating bida dahil sa sobrang pagod kaya ang headmaster na lang ulit ang nagsalita at sinabi na marami siyang naligtas ngayon at sila na ni Dean Vargon ang bahala kaya pwede na siyang magpahinga. Pagkarinig nun ay agad nang bumigay ang katawan ng ating bida at nag-alala naman sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Makikita ang eksena na nakatayo si Vincent sa isang lugar na puno ng salamin at nandoon din si Julian. Tinanong sa ating bida kung bakit niya ginamit ang katawan niya ng sobra hanggang maging ganun ang lagay niya. Lumipat din agad at makikita natin na binati ng formal ng headmaster ang head ng Adenka. Sinabi ng head kay Herka na hindi naman kailangan ng formalidad at pwede siyang magsalita ng komportable. Napatawa na lang ito at ginawa ang sinabi ng head at tinanong na ito kung ano ang eksaktong nangyari. Ipinaliwanag ng headmaster na walang namatay sa 15 nasugatan sa mga rank 9 na cadets pero may isang nawala sa mga instructors, ang 5-star martial artist na si Bronde. Seryosong sinabi ng head na magbibigay sila ng mataas na respeto para sa nawalang instructor na si Bronde at pati na rin ang lahat ng mga nasugatan. Yumuko naman si Herka at sinabing kasalanan niya yon dahil hindi niya agad yon naagapan ng mas maaga. Hindi naman siya sinisi ng head dahil sinabi nito na meron talagang mga hindi maipapaliwanag pag lumalaban sa isang martial artist na bumuo ng kontrata sa masamang espiritu. Pero tinanong ng head kung bakit pa rin buhay si Malone dahil sa kanyang pagkakaalam ay binibigyan sila ng malalakas na kapangyarihan ng masasamang espiritu pero kapalit nun ay ang kanilang buhay. Sinabi ng headmaster na hindi may paliwanag ng mga nag-imbestiga ang nangyari pero ang sabi ng mga kadet na kasasma sa laban ay nakawala si Malone sa masamang espiritu pagkatapos mahiwa ni Vincent ang kanyang kamay. Nagulat ang head ng Adenka family sa kanyang narinig at dinagdag pa ni Herka na ang naputol na kamay ni Malone ay hindi na maibalik. Naisip ng head na iyon ang kakaibang swordsmanship na ginamit ni Vincent sa Assembly of True Swords. Inutos nito sa headmaster ang parusa ni Malone dahil sa kasalanan niya na pagbuo ng kontrata kasama ang masamang espiritu. Ikukulong siya sa kanilang guest house habang buhay, habang nakaselyo ang kanyang imagery at puputulin din ang mga litid ng kanyang kamay at paa para hindi na siya makahawak pa ng espada. Sunod na sinabi ng head ay kailangan nilang bigyan ng gantimpala si Vincent at tinanong kay Herka kung nasaan ang kanyang anak. Pinaliwanag ng headmaster na dinala nila ang ating bida sa main house pagkatapos nila siyang gamutin, pero hindi pa rin siya nagigising kahit ilang araw na ang lumipas. Bumalik na ang eksena kela Vincent at tinanong niya si Julian kung alam ba niya kung ano ang lugar na yon. Hindi ito alam ni Julian dahil dinala lang daw siya doon pagkatapos mawalan ng malay ni Vincent, pero sa tingin niya ay nasa loob sila ng mga alaala ni Malone. Hindi makapaniwala ang bida sa narinig niya at tinanong kay Julian kung bakit pero hindi rin niya ito alam. Habang nakatingin sa paligid ay napaisip si Vincent na hindi nangyari na nakapasok siya sa memorya ng hiniwa niyang kalaban sa dati niyang buhay. Inisip niya kung ano ang ugnayan nila Malone ng kontrata at ng Absolute Sword Slash. Biglang may narinig si Vincent sa isa sa mga salamin at doon makikita na nag-uusap sina Malone at Dean Vargon tungkol sa pag-control ng cerebral gland. Inisip ng dalawa na ang usapan na iyon ay naganap bago pa sila dumating sa fortress. Sinabi ng Dean na isa si Malone sa mga nirerespetong anak ng Adenka at tinanong kung gusto ba niyang mapagtawanan sa taas ng stage. Dinagdag pa ng Dean na kung ayaw niyang mamatay sa stage, ay kailangan niyang ilabas ang cerebral gland sa madaling panahon.
Inisip nila Vincent at Julian na meron sigurong rason kung bakit hindi masyadong nadidisiplina si Malone sa Fortress, at iyon ay may kinalaman sa sinasabi nilang stage. Wala nang nagawa si Malone kundi ang sumunod sa din at nag-meditate, at laking gulat ang dalawa dahil nakita nila ng malapitan ang mana flow ng cerebral giant. Nagtaka si Vincent dahil may itim na bumabalot sa paligid at bigla na lang nawala si Julian. Bigla na lang lumabas ang kanyang nanay sa tabi niya at naisip niya na bumabalik lahat ng alaala niya nung siya pa si Davin. Pinakita ang mga kasamahan niya dati at pilit niya itong tinatawag para itanong kung ano ang totoong mga nangyari 500 years ago. Nakita din niya ang ginawa sa kanya ni Kajin dati at ang pagkulong sa kanya sa Simeon Jail. Pati na rin ang pagbisita sa kanya ni Arslan at pagsabi nito nang ipaglalaban niya ang karangalan ng ating bida, pero abutin daw iyon ng matagal na panahon. May isang lalaki ulit na dumating at namukaan agad ito ni Vincent na si Arslan nung tumanda na at inisip na hindi pa niya siya nakikita ng ganon katanda sa dati niyang buhay. Bumulong ito at sinabing si Arslan ay si Julian. Sumigaw at pinapaulit ng ating bida ang sinabi ni Arslan dahil hindi niya ito naintindihan pero sinabi lang nito na magkita na lang ulit silang dalawa pagkatapos ng 500 years kahit na anong mangyari. Pilit pa ring tinawag ni Vincent si Arslan pero wala na ito at napansin niya na nagising na siya at bumalik na sa kasalukuyan. Pawis na pawis at nagtataka ang ating bida kung ano ang ginawa sa kanya ni Arslan. Lumapit agad sa kanya si Julian at tinanong kung na ano ang nangyari dahil bigla na lang sila naghiwalay at sumagot naman si Vincent na okay lang siya at magaling na din ang kanyang katawan. Pero hindi pa rin maipaliwanag ng ating bida kung ano ang memoryang nakita niya at kung binisita ba talaga siya dati ng matandang Arslan bago siya mamatay. Sa malayo ay makikitang nabagsak ni Seri ang dalang timba ng tubig dahil hindi sila makapaniwala ni Wilson na nagising na din sa wakas ang kanilang amo at maluha-luha ang dalawa na niyakap ito. Nagulat sa umpisa si Vincent sa reaksyon ng dalawa pero natuwa din ito at nagpasalamat sa pag-aalala nila sa kanya. Natigil ang tatlo nang marinig nila si Herka na sinabing nakakaistorbo ba siya sa moment nila at nakilala siya agad ni Vincent na ang headmaster ng Fortress. Babatiin sana siya ni Vincent pero pinigil niya ito at sinabing hindi na iyon kailangan at sinabing masyadong seryoso ang headmaster kaya pwede na lang siyang tawagin ng ating bida na ate. Tinanong ni Vincent kung bakit siya nasa mga Adenka at wala sa Fortress. Sumagot naman Herka at sinabing kailangan niyang i-report ang mga nangyari sa tatay ni Vincent at nasa Fortress naman daw ang dean na si Vargon kaya okay lang ang lahat. Dinagdag pa niya na may kailangan siyang gawin sa central area at babalik na lang daw siya pagkatapos ng 3 araw kasama ang ating bida. Nakangiti naman si Herka at sinabi kay Vincent na may hihinging pabor sa kanya ang kanyang ate at tinanaong ng bida kung ano iyon. Tinanong ng headmaster kung gusto bang labanan ni Vincent ang young master ng Simeon family at nabigla naman dito ang bida. Sa totoo lang ay gusto ng headmaster na si Vincent na lang ang makipaglaban sa friendly exchange meeting. Ipinaliwanag ni Herka na iyon ay isang okasyon kung saan maglalaban-laban ang mga bagong martial artist ng pamilyang Simeon at Adenka at iyon ay isang ingranding okasyon na dadaluhan ng patriarch ng bawat pamilya. Ang friendly exchange meeting sa taon na iyon ay gaganapin sa Crimson Fortress kaya ang ibig sabihin ay pupunta doon ang young master at ang patriarch ng Simeon. Nagtaka si Vincent kung bakit ngayon lang iyon nabanggit sa kanya ng headmaster at sinabi na si Malone talaga ang orihinal na sasali. Pero dahil sa nangyari ay ang ating bida na lang ang nag-iisang direct descendant na malapit sa edad at lakas na kailangan. Biglang napaisip si Vincent na ang stage na sinasabi ni Dean Vargon kay Malone ay ang friendly exchange meeting. Pinaalala ng headmaster na ang kanyang magiging kalaban ay ang pang-anim na anak ng Simeon family at siya ay tinuturing na genius na inaasahang magiging sunod na patriarch kaya lahat ng kasali kabilang si Malone ay hindi inaasahang manalo. Sinabi din niya na bukod sa pangalawa niyang kapatid na si Dea, ay wala nang nanalong Adenka sa friendly exchange meeting dati kaya hindi niya kailangan kabahan at ituring na lang ito na magandang karanasan.
Humindi naman dito si Vincent at sinabing kung sasali siya ng may layuning matalo sa Simeon family ay kukontrahin ko ang layunin ng mga Adenka. Nabigla ang headmaster dahil nakita niya na may balak manalo si ang bida at sinabing gusto niya kung paano ito mag-isip. Habang pinupuri ni Herka si Vincent ay pumasok sa loob ng kanyang kwarto ang head ng pamilya. Nang makalapit ito sa dalawa ay sinabi ni Vincent na sa tingin niya ay may napatunayan na siya noong Assembly of True Words at sumagot naman ang patriarch na ang pressure na mararamdaman niya ay walang katumbas kumpara doon. Nakangiting nangako sa kanyang tatay si Vincent na siya ang magwawagi sa friendly exchange meeting at natuwa naman ang kanyang tatay at sinabing aabangan niya iyon. Niyaya na niyang umalis si Herka at sinabi sa kanyang anak na alam niya na malala ang internal na sugat nito para sa kanyang mana, kaya aalis na sila para makapagpahinga na si Vincent. Paglabas nila sa kwarto ng bida ay naalala ng patriarch na hindi pa rin pala nila nabibigyan ng gantimpala si Vincent at tinanong ng headmaster kung may naisip na ba ang head na regalo. Sumagot ito sa kanya at sinabing sasama siya sa kanila pabalik ng fortress at iukit mismo ng patriarch ang pangalan ni Vincent sa Crimson Monument. Hindi makapaniwala ang headmaster dahil sa fortress ay merong grand monument at nakaukit doon ang mga pangalan ng bayani ng mga Adenka at ang mga merong magagandang tagumpay lang ang napupunta doon. Sinabi ni Herka na alam niya na maganda ang pinakita ni Vincent pero kung maaalala ng patriarch ay walang ibang rank 9 sa kasaysayan ang nakakuha ng pag-ukit ng pangalan sa monument maliban kay Dea. Hindi naman ito pinansin ng head at sinabi na lang kay Herka na magkita na lang sila pagkatapos ng 9 na araw. Bumalik na kay Vincent at makikita natin na nakahiga lang ito at nag-iisip tungkol sa friendly exchange meeting. Ang katungkulan ng Adenka family ay malampasan ang mga Samion family at dadating ang panahon na kailangan nilang labanan ito at magandang oportunidad ang friendly exchange meeting para malaman ang kasalukuyang level ng mga Samion. Bumangon na si Vincent sa kama at tinanong si Julian kung meron ba siyang kahit na anong alam tungkol sa pang-anim na anak ng mga Samion. Hindi siya sigurado dahil wala naman daw siyang pakidati sa friendly exchange meeting kaya hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Tinanong na lang ni Vincent kung ano ang tsansa na matatalo niya ang pang-anim na anak ng Samion dahil halos magka-level sila ngayon. Sumagot si Julian at sinabing dahil meron silang natatagong skill na absolute sword slash, hindi ito imposible pero sinabi pa rin niya na mababa pa rin ang kanilang tsansa. Kung mapapalitan ng bida ang kanyang imagery theory, ay pinakamataas na maaabot niya lang ay 3 stars, pero ang kanyang kalaban ay iniensayo na ng mga Samion mula bata pa lang kaya ito ay 3 stars pataas na. Naisip ni Vincent na masyadong malaki ang pagitan nila at hindi iyon ubra, kaya tumayo na siya agad. Pinaalala naman ni Julian sa kanya na meron siyang internal na mga sugat at hindi maganda iyon para sa kanyang mana at kailangan niya pang magpahinga. Sumagot naman ang bida at sinabing magaling na ang kanyang katawan at kailangan lang niyang hindi gumamit ng mana at tuluyan ng naglakad palabas. Makikitang nag-iensayo na si Vincent ng lubos para sa meeting at tumigil na para magpahinga. Bigla na lang siya dahil meron siyang narinig at nagsabi na parang dati lamang iyon at doon na pinakita si Revan.